Humayog at maglakbay pa, walang kalilimutan kami. Sige Tom, humayog at maglakbay pa, walang kalilimutan kami. Tibayan, nasa harapan niyo ngayon si Tandang Augusto. Isang matandang 120 taong gulang na ngunit nakapagsasayaw pa rin at nakatatalon. Dahil ito sa gamot ni Dr. Bellman na kung tawagin ay ningning ng buhay. Ito'y pinagbibili ng medyo may kamahalan, subalit sinisiguro ko na ang gamot na ito ay mabisa. $5 mga kaibigan, kapalit ng inyong hindi pagtanda. Ginoo, bigyan niyo ako ng isa. Sandali lamang, Ginoo. May sakit ang asawa ko. Kailangan kong gamot na yan para ipainom sa kanya. Ganun ba? Makinig kayo sa akin, ano? Kaunti lamang. Patak lamang at sinisiguro ko sa inyong gagaling siya. Ilang araw bago ito magkabisa. Pero sinisiguro ko sa inyong gagaling siya. Salamat. Ginoo, bukas subay, narito pa rin kayo, ha? Aba, siyempre, narito pa rin kami dahil hindi kami katulad ng iba nagtitinda dyan na nalilili lang lamang. Titigil kami dito sa inyong bayan ng 1 linggo. 1 linggo po, Mama. Aba, maganda po yan, ha? Tama po kayo, 1 linggo. Dito kami titigil upang patunayan sa inyo na kami ay hindi manlilin lang. Kaya mga kaibigan, lapit kumuha na kayo at baka kayo ay maubusan ng gamot ni Dr. Bellman na ningning ng buhay. Aba, teka, kung $5, masyado pong mahal yan, Ginoo. Ay, kung mabisa naman, tama lang yun. Kung mabisa naman talaga. Bumili nga si Ginoong Hendrik. Malalaman din natin kung mabisa nga. Kailangan mo tayo Mga kaibigan, basahin po muna ninyo ito at saka kayo magpasya. Ito naman ang sa inyo. Mga kaibigan, hindi ko kayo pinipilit. Inuulit ko po, hindi ko kayo pinipilit. Binata, dala mo na ba ang iyong pera para pambili ng gamot? Hindi po ako binigyan, eh. Bakit daw? Hindi mo ba sinabi na para sa'yo babawasan kong halaga? Huwag po kayo magagalit. At bakit naman? Ang sabi po ng tiya ko, dinadaya lang daw po niyo ako. Ganun ba? At ano naman sa palagay mo, binata? Palagay ko po mabisa ang gamot. At gusto mong inumin ang gamot, hindi ba? Huh? Kung ganun ay pilitin mong yung tiya. Hala, sige, Augusto. Tayo na at magpapahinga pa tayo. Bakit ba gustong-gusto mo ng gamot na yan, Tom? Naku, Hak. Bebe kay si Sid ngayon, eh. Ayoko nga maawa. Sabi nung mama, hindi ako magkakasakit pag uminom ako ng gamot na yun. Bata! Tawag niyo po ako? Ano nga pala ang pangalan mo? Tom po. Kung gayon, gusto mo ba nung gamot talaga? Opo, talaga po. Pwes, meron akong kaunting ipagagawa sa'yo. Ano po yun? Meron ako ditong 100 patalastas at ang ibig ko'y ipamigay mo ito sa mga bahay-bahay. 100? Huwag mo itong iahagis, ha? Ang ibig ko'y iabot mo to ng personal. Kapag ito'y nagawa mo, bibigyan kita ng 1 bote ng gamot ni Dr. Bellman. Gagawin ko po. Abay, dapat. Kailangan tuparin mo to kung hindi susumbong kita sa hepe dahil meron tayong kasunduan. Tutuparin ko po. Sandali! Mga 1 araw siguro bago matapos yan, Tom. Tutulungan mo ako, di ba? Ako? Saka ikaw, Ben. Tutulungan kita. Ibibigay ko sa iyo ang gamot kapag natapos mo ng lahat yan. Opo. Ay, siyak ng palaboy. Naku, tatawagin ko si Hepe kapag gumawa ka ng gulo dito. Hindi po magugulo. Bibigay lang po ako sa inyo. Ito po, basahin nyo. Ito. Sige, alis. Ay, tulong! Ay!
Maraming salamat. Sandali, Tom. Hindi kita mapapayagan. Bakit ka namimigay ng ganitong patalastas? Ito'y salat sa katotohanan. Tumigil ka na. Dahil po inutusan po ako. Ang gamot na nakalagay dito'y hindi nagpapagaling. Sabi po sa akin, hindi po ako magkakabigay pag ininom kong gamot na ito. Kalokohan. Hindi niyo po malalaman hanggat di niyo po sinusubukan. At iinumin mo nga ba ito? Huwag na gamot ito. Huwag. Iinumin ko po. Tom! Sandali! Tom! Bakit ng buhay? Hoy, sandali, bata. Bigyan mo nga ako ng isa niyan. Akin na. Opo. Ningning ng buhay ni Dr. Bellman. Matalastas na siya. Sino tinitikan mo? Si Injan Joe. Ha? Oo nga no. Ilang linggo rin siyang wala dito, no, Tom? Ha? Yung iba, umuwi na. Uuwi na rin ako. Ayoko na, gabi na eh. Salamat. Naipamigay mo ba lahat? Oo, Tom. Maaari mo nang kunin ang gamot at maaari mo na siyang inumin. Bahala ka na ron. Salamat, Ben. Sige, bukas na lang. Kukunin ko na ngayon ang gamot. Saan po ang silid nung nagtitinda ng gamot? Sa silid bilang 3. Wala sila dyan. Nasaan po sila? Nagiinuman doon sa kabila. Inuman po. Papasok ka sa loob niyan, Tom? Eh, paano ko makikita yung mama? Siyempre, papasok ako. Hindi sila nagpapapasok ng bata yan, Tom. Minsan nga eh, pumasok ako at pinalabas ka agad ako. Sino nagpalabas sa'yo? Yung tao nagbibili ng alak. Hindi naman ako iinom ng alak eh. Gusto ko lang makita yung mama. Papasukin kaya niya ako kung yun yung sasabihin kong dahilan? Hoy, huwag kayong umarang dyan. Susubukin ko na rin. Dito na lang ako, Tom. Sige, papasok na ako. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bawal ng mga bata rito. Hindi po ako iinom ng alak. Dapat nasa bahay na ang batang katulad mo. Umuwi ka na. Huwag ka na ulit papasok dito. Bata ka. Sabi ko na sa'yo eh. Hindi man lang niya ako pinakinggan. Nasa loob ba yung mama? Oo, nasa kabilang dulo at may kausap. Hindi man lang nga ako tinignan eh. Eh di, dapat siguro maghintay ka na hanggang bukas. Kasi baka may bigay na ako bago ko pa mainom yung gamot na pinagbibili niya. Eh hindi ka nga makapasok-pasok doon. Alam ko na kung ano. Ano? Makikiusap ako sa sino mapapasok na sabihin sa kanyang hinihintay siya ni Tom Sawyer dito sa labas. Oo. Kung makakakita ka ng taong gagawa ng para sa'yo, Tom. Meron din naman siguro, Hak. Tingnan natin. Ito naman, may tao rin dyan. Kasi maaga pa para uminom ng alak. Sa amin, naghahapunan na sila ngayon. Magagalit ang tiya mo sa'yo, Tom. Di bale, pag na konti. Nagugutom na rin ako. Palagay ko, dito na rin ako maghahapunan.
Siya ba talaga ang pakikiusapan mo, Tom? Ha? Sa palagay ko, hindi. Maba, hindi ba ikaw yung batang nagbibigay ng patalastas kanina? Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin kabata-bata mo pa gusto mo na rin maging manginginom, ha? Tia Polly, Anong oras na ba sa akala mo, ha, Tom? patawad po. Nalibang po ako sa paglalaro eh. Hindi ko po ng gabi na pala. Ha! Lagi na lang ganyan ang dahilan mo. Pakinggan mo. Kapag nahuli ka ulit sa hapunan, hindi na kita bibigyan ng pagkain. Opo, Tia Polly. Maraming salamat kay Tia Polly at tiniran ako amin. Kain na! Namigay ka ng mga patalastas, ano? Huh? Ako? Oo, sinabi sa akin ni Joe Harper. Sinabi ko na sa kanya huwag magbibigay dito eh. Ito yung gamot na sinasabi mo sa amin, ano? Opo, magaling po yung gamot na yan. Ito pala yon. Mukha namang mabisa. Huwag niyong sabihin magpapaloko din kayo. Ayaw maniwala ni Mary at Tia Polly sa gamot. Ang pinaniniwalaan nila, magkakabeke ako. Ayoko magkabilalim ang tinga ko. Mamamaga din niya kapag nagkabeke ka na. Hindi ako magkakabeke. Hay nako, magkakaroon ka rin kung dito ka matutulog. Hindi ako hihiga dyan ng 1 linggo. Pero mas madaling gagaling kapag nagpahinga ka. Hindi ako mahahawa sa sakit mo. Maniwala ka sa akin. Tom, saan ka pupunta? Gabi na. Babalik ako agad. Huwag kang maingay kay Tia Polly. Bakit yata tumagal ka? Pasensya ka na. Pero nakita na ako na karapat-dapat na tao. May salbahing tao rin pala dito. Ang pangalan niya ay Indian Joe. Isang Indian? Mukha siyang Indian, ngunit hindi lamang ako nakakasiguro. Pero tinitiyak ko sa iyong ang lahat ng tao dito ay takot sa kanya. Yan ba ay marunong tumupad sa pangako? Sa palagay kayo, darating siya ngayong gabi upang pag-usapan natin ang lahat. Ang tanging gagawin lamang niya ay kuha tayo ng bangka bukas ng hapon. $100 ang hinihingi niya. Huwag kang magbiro. Ito na marahil si Indian Joe. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Maaari niyo na po bang ibigay sa akin ng gamot? May $5 ka na? Ha? Di ba po ibibigay niyo na lang sa akin pag naubos ko ang patalastas? Ha? Sinabi ko ba yun? Nagsisinungaling lang po pala kayo. Hindi bata, nagbibiro lamang naman ako eh. Tumang pangalan mo, hindi ba? Ang akala ko kasi bukas ka pa darating. Ngayon na po, kailangan ko po eh. Naikalat mo na ba ang lahat ng mga patalastas? Opo, inabot ko po sa mga tao sa bahay. Marahil ay bibili na ng gamot ni Dr. Belma ng mga tao bukas. Tiyak po, sabi nga po ng tiyak ko, gusto rin niya. Magaling, magaling. Oh, ilang patak lamang isang araw, ha? Maraming salamat po. Oh, sige na. Sandali po. Abay, bakit? Meron ka pa bang sasabihin, Tom? Nakakapagsalita po ba siya? Ha?
Hindi na. Labis na kasi ang kanyang katandaan. Kaya hindi na siya makapagsasalita. Konti lang po siya magsalita. Ha? Abay, bakit mo na itanong yan? Nung nasa labas po ako, narinig ko po kayong may kausap. Narinig mo ba ang mga sinabi ko, Tom? Hindi ko po narinig. Sigurado ka ba? Masama po ba kung narinig ko ang pinag-usapan nyo kanina? Hindi. Salamat po at magandang gabi po. Huwag kang mag-alala, hindi niya tayo narinig. Sabi tayo. Babae man o lalaki, huwag po kayong magtulakan. Hindi po kayo maubusan ng gamot ni Dr. Bellman sa halagang $5 po lamang, mga kaibigan. Sa sumunod na araw, maraming taong bumili ng gamot ni Dr. Bellman. Nagulat ako dahil lahat ng bote ay nabili ng hapong yon. Dami. Tom, maaari bang matikman yung gamot mo? Hindi. Inumin mo yung gamot na bigay sa'yo ni Dr. Mitchell. Ang damot mo naman. Mabis ang gamot to. Sino na yan? Sabi na nila ng gamot, titigil sila ng mga 1 linggo sa bayan namin. Ang nangyari, bigla silang nawala ng gabing yun. Nawala rin si Indian Joe at walang nakakita sa kanilang sumakay sa steamboat. Ang hinalaw ay dinukot sila ni Indian Joe at maaaring pinaslang niya ang mga kawawang mabubuting tao. Pagkaraan ng ilang araw, maraming tao nagsabing hindi raw mabisa ang gamot. Para sa akin naman, hindi ako nagkabiki. Kaya mabisa pa rin. Dali na lang! Hindi na ako makapaghintay! Labas na dyan! Dali! Oh, bakit? Nasa loob pa ba si Tom? Hindi ko na pumapigil! Dali, Tom! Tom! Tom, lumabas ka dyan! Dali naman! Tom! Tom! Hindi nga ako nagkabiki. Nasira lang ang sasyan ko.
sakit ng kamay ko ah. Aba, Mang Muff, sakit na. Tom, ikaw pala. Natisod po ako sa inyo dahil di ko po alam na dyan kayo nakahiga. Ganun ba? Pasensya ka na. Parang umaga na yata. Mang Muff, ba't dyan po kayo natulog? Hindi ko nga rin alam eh. Marami po bang nainom nyo? Oh, dami kong nainom kagabi. Hindi lang po kagabi. Gabi-gabi po, lasing kayo. Kagigising ko lang eh, pinagagalitan mo na naman ako, Tom. Sana po, pag iinom kayo, kaya nyo pa umuwi ng bahay. Ano naman ang buti kung uuwi ako? Wala namang naghihintay sa akin doon. Sige. Sarap. Masasarapan po kayo? Alam mo ba kung bakit ako umiinom sa gabi? Para makainom ako ng tubig sa umaga at mawala ang pagkalasing ko. Nakakatuwa po ang katwiran nyo. Matagal-tagal na rin ako hindi nalalasing. Mabuti kasi nakapagtrabaho ko doon kila Ginoong Okden. Ngayon lang po kayo magtatrabaho? Hindi, minsan lang. Hindi po ba dapat araw-araw nagtatrabaho? Hindi ko kaya yan. Alam mo kasi hindi ako magigising ng maga. Kung hindi ka pa nga nadapa sa akin, di hanggang ngayon tulog pa ako. Problema po ba yun? Gigisingin ko kayo tuwing umaga. Paano mo na magagawin yon? Abay, kung ako nga, hindi ko alam kung saan ako matutulog at maihiga basta't nalalasing ako. Mauubos ang buong umaga mo sa paghahanap lang sa akin. Hindi kayo magtatrabaho? Hindi naman sa ganon. Pero mas mabuti naman ako doon sa tatay ni Hak. Abay yun hindi nakaisip magtrabaho kahit hindi lasing eh. O hindi ba? Sabihin mo sa akin. O. Malupit po siyang tao. Sinasaktan nga po lagi nun si Hak eh. Mas masaya nga po si Hak buhat nang iwan siya ng tatay niya. Kaya naman po niyang sarili niya eh. Ba, hindi ako nananakit kahit na ako'y lasing. Oo nga po, malupit po ang tatay ni Hak. Huwag mo naman ako ihambing sa kanya. Ako lasing ko pero hindi naman ako malupit. Hindi po, kayo nga po ang unang nagbanggit sa tatay ni Hak eh. Ha? Talaga? Ha? Yeah? Amognas eh. Tom, sama ako sa'yo. Hindi pa pwede. Hindi pa nga magaling ang beke mo pag magaling na. Magaling na ako. Hindi kita sasama hanggat hindi sinasabi ni Dr. Mitchell at Tia Polly na maaari ka nang lumabas. Tom naman! Tom, lalabas ka na naman? Oo. Hindi pa yata kitang nakitang naupo at nag-aral buhat ng bakasyon ha? Hindi pa nga. Naku, ikaw talaga. Si Ben ay nagtungo sa kamag-anak namin sa Quincy at doon matutulog. Hindi po niya nasabi sa akin yun ah. Biglaan po ba ang pag-alis niya? Abay, oo. Hoy, Tom! Hi, Joe! May pupuntahan ka ba? Oh, sa taniman ng mga tiyo ko sa Woodbury. Magtatagal ka? Oh, mga 3 araw ako doon. 3 araw? Oh, at saka na lang tayo maglaro ng Robin Hood pagbalik ko. Sige. Ikaw, wala ka bang pupuntahan? Wala pa ngayon eh. Pero magbabakasyon din kami sa mga kamag-anak namin. Jo, halika na! Oh, paalam na, Tom. Sige. Paalam!
yan, Tom! Mag-ingat ka, Joe! Ha? May naisip ako! Hak! Hak! Hoy, Tom! Tuloy ka dito! Pagod ka ba sa kalaro ng Robin Hood? Lahat kayo, yun na lang lagi nilalaro. Kasi sina Ben, Joe at Johnny Miller bumisita sa mga kamag-anak nila sa ibang bayan. Ah, kaya pala, Tom. Ngayon ka na nagpunta dito, buhat nung magsimula ang bakasyon nyo. Pasensya ka na, Hak. Abala ako Abala sa paglalaro? Kaya nga, pasensya ka na Halika, Hak. Mamingwit tayo ng isda. Sige, sinabi mo Ang tagal ko nang di nakakahuli ng isda. Kailangan doon tayo mamingwit sa pampang ng hari. Di doon tayo mangisda. Mahaba ang lalakaran natin. Kahit na. Gugutumin tayo nun. Magdadala naman tayo ng pagkain O sige, halika na! Naglalaro yata si Tom sa paligid, Becky. Hinanap ko na siya pero hindi ko siya makita. Talaga? Saan kaya nagpunta yun? Hindi bale, hahanapin ko nilang siya ulit. O sige, Becky, bahala ka nang maghanap. Sige, Mary. Tom! Aba, Becky! Tsaa at biskwit mamayang hapon? Masarap sana, kaya lang... Bakit, Tom? May gagawin ka pang iba? Palagay ko, hindi ako makakabalik ng hapon. Saan ka pa pupunta? Sa may pampang ng hari at mamimingwit ng isda. Mag-isa? Kasama si Hak. Alam ko nang gagawin ko. Ano yun? Mamimingwit na din ako ng isda. Marunong ka bang mamingwit? Hindi. Alam mo, mahirap mamingwit ng isda. Di turuan mo ako. Umiinom ka ng tsaa paghapon, di ba? Hindi na lang ako iinom ngayong hapon. Sasama-sabi si Becky. Paano ko sasabihin to kay Hak? Ano? Sasama sa atin si Becky? Ikaw naman, alam mo, di pa siya marunong mamingwit, di ba? Magiging abala lang siya sa atin. Di bali na. Nangako ko sa kanya magkikita kami sa pantalan. Malayo ang lalakaran natin hanggang pampang na hari. Maglalakad din daw siya ng malayo. Ikaw talaga, Ay, Tom! Kumusta na? Mang Maf, ang bigat ng dala nyo Talagang mabigat. Pero masarap din naman magtrabaho na mabigat kahit paminsan-minsan. Aray ko, naku, balakang ko. Siya si Mang Maf, di ba? Oo, Nagtatrabaho din pala siya. paminsan-minsan lang yan. Mas mabuti namang si Mang Marv kaysa tatay ko. Kahit kailan, di ko pa nakikita magtrabaho. Tumahimik kayo! Masyado maingay! Hindi kami alis ng daan, kaya umalis na kayo dyan, mabuti ba? Gusto nyo bang madisgrasya? Kapag bumangga ang barko namin sa inyong sinasakyan, magudurog kayo! Tama, hindi sa inyo ang ilog na to, kaya huwag kayo magmayabang! Tumigil na kayo, umalis kayo sa tarahanan namin!
Tom, kumakaway si Becky. Tinatawag ka yata. Talagang ganyan sila, Becky. Lagi nag-aaway. Titigil din sila maya-maya lang. Hindi ba't masama ang nag-aaway? Mabuti na lang at naghiwalay na rin sila. Sumama ba siya rito para panahon tayo mamingwit, Tom? Hindi ko alam. Hanggang ngayon nga, wala pa tayong nahuhuli kahit isa. Hindi pa ba kayo nakakahuli? Isang oras na tayo, wala pa rin kayo nahuhuli. Naiinip na ako. Sige na, sana makahuli na kayo kahit anong klaseng isda. Hindi kakagatin ng ibang isda ang pain. Para lang ito sa hitong ilog. Hindi naman alam ng ibang isda na para sa hito lang yun. Malaki ang sima para sa ibang isda. Pang malalaking isda lang ang nahuhuli nito. Ibig sabihin walang hitong ilog dito. Becky, tumahimik ka muna. Baka nabubulabog ang mga isda eh. Makakahuli ka ba, Tom, kapag tahimik ako? Palagay ko. Inip na ako. Inip na. Ay, nako. Ha? Bilis, may kumagat! Malaki yan, ha? Bilis! Ang malas naman. Oo nga. Mukhang mas magaling yatang mamingwit si Hak sa'yo, Tom. Hindi nagkataon lang yun. Ganun ah. Heto, ayan. Eto na. Malas. Sandali, Becky. Bakit? Kasi kanina pa ako ilang na ilang dito eh. Sige, hindi na lang ako magsasalita. Hindi yun. Ibig ko sabihin, yung laman dala mo. Yung dala ko? Gutom na kasi ako eh. Gusto mo na kumain? Oo. Kaya na kapag gusto kumain, buhat pa nung sabihin mong maraming laman yan. May keso, tinapay na maraming palaman, prutas. Talaga? Ba't hindi mo sinabi? Halika, kumain ka ng gusto mo. Naku, ang sarap nito. Tom, gusto mo? Hindi pa ako nagugutom. Dinala ko nga ito para sa inyo ni Hak. Kakain ako pag nakahuli na ako. Ang ibig sabihin niyan, hindi ka na talaga kakain. Hak, kainin mo ng lahat ng biskwit. At marami pang tinapay na may palaman, oh. Oo ba? Ang sarap ito. Tom! Saan ka pupunta? Doon ako sa banda doon. Masyado maingay dito eh. Hindi totoo yun. Hindi lang siya magaling mamingwit. Panay na lang siya ka. Sandali, Hak. May itatanong sana ako. Hindi ba sabi mo hindi mo pa nakikitang nagtrabaho ang tatay mo? Oo. Bakit? Ano bang klaseng tao siya? Alam mo kasi, matagal ko nang gustong itanong sa'yo kung bakit nag-iisa kang namumuhay. Hindi mo ba tinanong si Tom? Ang sabi kasi ni Tom, ilang taong na raw na nasa langit ang nanay mo. At ang tatay mo naman daw ay isang lasenggang malupit at bigla na lang umalis at iniwan ka. Totoo yun. Araw-araw na lang, lagi siyang laseng. Hindi siya nagtrabaho kahit kailan at mayabang siya. Pag di naman siya lasing, lagi niya ako sinasaktan ng kahit walang dahilan. Ang lupit naman. Talaga, malupit siyang tatay. Noong kasama ko pa siya, ang hirap ng buhay ko. Ngayon, para ako nasa langit. Ang buhay mo ngayon? Oo, totoo. Para ako nasa langit. Malaya ang pakiramdam. Ang mga nanay na ibang bata dito ay na makikipaglaro sa akin ng mga anak nila. Kaibigan ko naman talaga sila eh.
Si Tom ang talagang kaibigan ko. Matalik kong kaibigan. Nakikipagkaibigan siya sa akin, kaya yung ibang bata ay nakikipagkaibigan na rin sa akin. Kahit ayaw ng mga magulang nila. Sabi nila, magulo daw kausap si Tom. Ang totoo, mabait siya. May mabuting kalooban. Tama ka? Ay! Ha? Ah! Nakahuli ka ba, Tom? Oo! Tulong! Becky, baka malaglag ka! Ingat! Ang laking hitong ilog! Tigilan mo, Tom! Becky, tawagin mo siya. Bakit hindi mo ba kaya mag-isa? Masyadong malaki to. Tutulungan kita, Tom! Mahihirapan ka dito. Hindi kaya ko! Hindi mo kaya, siyak na lang. Silisilahin natin papuntang Pangpang. Ang tigas naman na ulo eh. Tignan mo, ayan na! Sila, dali! Ayan! Ang lakas naman ito. Hindi ko na maigalaw ang kamay ko. Hawakan mo mahigit, Tom! Hawakan mo! Nakawala sana yung isda kung hindi mo sinala ng sombrero mo. Ang galing mo talaga. Eh kasi nataranta na ako, Tom. Talaga bang sa akin mo ibibigay ang nahuli nating isda, Tom? Oo, masarap yung isdang yan pag pinirito. Ang bait mo naman, ibinigay mo sa akin. Nakawala dapat yan kung di mo ako tinulungan, Becky. Hitong ilog, matutuwa ang nanay ko pag nakita yan. Baka pagalitan ko sa inyo dahil nadumihan ng baro at sombrero mo. Pati na rin ang sapatos mo. Oo, pagagalitan niya ako. Pero hindi na bali, nasarapan naman ako mamingwit eh. At sa pakikinig sa kwento ni Huck. Kwento ni Huck? Oo. Oh, Cesar, may nahuli kaming isda. Mamaya ibibigay ko sa iyo ang tira, ha? Teka, Cesar, hindi ako nagdumi ng damit ni Becky. Wag! Becky, eto na yung isda. Alis na, Cesar! Oh, hindi ka na matutuloy, Tom. Sa ibang araw na lang. Pakisabi na lang kay Cesar na hindi ako nagdumi ng damit mo. Sabihin mo, ha? Huwag kang mag-alala, Tom. Matalinong aso si Cesar. Alam niyang hindi mo kasalanan. Sana nga. Alis na ako.